Lahat ng tao pwede magkamali. Kaya rin baguhin pero paano kung lahat ng ginawa sa'yo, tumatak na sa utak mo? Hindi mababago na isang patawad lang ang lahat. Shaira, babalik pa kaya ang alaalang tuluyan ng nawala? Paano kung bumalik ang alaala niya? Pero ang tayong naalala niya yung mga masasamang nangyari sa kanya. Matatanggap pa kaya ni Shaira ang asawang nanakit sa kanya? Shaira's POV. Bumangon ako ng kama. Napasarap na yata ang tulog mo. Sinuot ko ang tsinelas ko at pumasok ng CR para maghilamos. Walang salamin sa CR namin kaya nagpunas na lang ako ng malinis na tuwalya sa mukha. Paglabas ko ng kwarto na abutan ko, naghahanda ng pagkain si Lola. Lumapit ako, tinulungan siya maglagay ng pagkain sa lamesa. Napakaganda yata ng tulog mo, anak. Isang magandang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Nagsalin ako ng tubig sa maliit na pitcher. Kaming tatlo lang talaga dito sa bahay nakatira, si Lolo at Lola. Napanaginipan ko po kasi, kinasal ako. Pinipigilan kong wag kaligin pero pakiramdam ko, totoong kinasal ako. Ewan ko, palagi naman ako nananaginip. Di ko maiwasan ng pakiramdam na parang nangyari sa akin. I lost my memories at until now, hindi pa rin bumabalik. Umaasa akong babalik din kasi gusto kong malaman kung may pamilya pa rin ba ako. Kinupkup lang ako ni Lola. Hindi rin naman sinasabi sa akin kung paano nila ako nakuha. Lumapit sa akin si Lola. Inayos ko ang uupuan niya para makakain na rin. Paano kung may asawa ka talaga, anak? Nilingon niya ako. Nagkibit balikat lang ako. Wala naman akong ideya at saka ayoko mag-isip palagi dahil sumasakit lang ulo ko, lalo na kapag pinipilit ko yung sarili ko. Tinawag ko na si Lolo para makakain na rin. Pagkatapos namin kumain, naayos ko lang binibenta ko sa palengke. Ganito lang ang hanap buhay ko. Nagbebenta ng isda. Gusto ko subukan magtrabaho sa opisina pero hindi ko alam kung nakapag-aral ba ako. Baka ma-reject lang ako kung wala naman akong alam. Talia, ang aga mo ngayon. Sabi ni Irene, isa sa mga kasamahan na nagbebenta ng isda. Oo nga tumawa ako. Kadalasan kasi hapon na ako dumarating. Buti na lang maraming bumibili sa akin kaya nauubos din agad ang mga isda. Binuhat ko ang isang maliit na basket ng isda at dinala sa pwesto. Maliit lang ang pwesto namin dahil lang kayang bayaran kada buwan. Pagdating ng ibang isda, pinalapag ko na kay Joros sa tabi ko para maibenta ko na rin. Laki ng muscles mo, Joros ah. Puri ko sa kanya. Napansin kong pumula ang pisngi niya kaya natawa ko. Kinilig. Inaasar ni Irene sa Joros. Ulol. Ganti niya lamang. Tinali kong buhok ko para umpisang linisan ng isda. Mamaya pa ang dami ng tao kaya naihanda ako ng sarili ko. Tulungan na kita. Kinuha ni Joros ang kutsilyo para tulungan akong ilisan ang loob ng isda. Umurong ako ng kaunti para makatayo siya ng maayos. May bubuhatin ka pa, di ba? Tanong ko. Baka kasi mapagod siya sa dami rin ng bubuhatin niyang isda. Wala sa akin yun. Pinagpatuloy niyang ginagawa. Nag-aalala na rin ako sa kanya kasi kahit hindi niya sabihin na papagod din siya. Hapon na kaya tumagsa ng mga tao. Naguguluhan na ako sinong uunahin ko sa dami ng bumibili. 2 kilo iha, sabi ng isang babae sa akin. 300 ho lahat. Binigay sa akin ng babae ang pera kahit mabilis kong tinago sa dala kong bag na palaging nakatali sa bewang ko. Ilang oras ako nakatayo hanggang sa maubusan na ako ng isda. Lumapit ako kay Erin na meron pa rin natitira. Palit tayo ng mukha, Talia. Baka maubusan din kami kagaya ng sayo. Pagbibiro niya. Kung pwede lang Tumawa ako. Tinulungan ko siyang magbenta hanggang sa maubusan na rin siya ng parinda. Halatang retokada. Narinig kong bulong-bulungan na nasa kabilang pwesto namin. Tumayo si Irene. Halatang pangit. Ganti naman ni Irene. Irene, pabayaan mo na sila. Pagpigil ko sa kanya. Kung pakikinggan namin sila, baka mapaaway na naman kami. Nag-cross arms si Jolina. Tinarayan kami ni Irene. Ginagamit lang naman ang mukha para makakuha ng customer. Bulong niya ulit. Kausap ng kaibigan niyang si Rose. True ka dyan, be. Feeling maganda? Inirapan nila ako. Todo pigil ako kay Irene para wag gumawa ng gulo. Baka ma-penalty na naman kami. Hayaan mo na sila. Naligpit ko na lang ang basket at kailangan ko bukas. Sinarado ko na ang pwesto ko. Tara na. Pag-aaya ko kay Irene. Sige. Pag kasi inggit, pikit. Nilingon niya ang dalawa. Dumiretso muna kami ng CR para magpalit ng damit. Amoy isda kasi kami. Nakakairita talagang dalawang yan. Walang ginawa kundi mag-chismis.
Sobrang lakas ng pagkakakayom ng kamao ni Irene. Pinipigilan niya lang talaga ang sarili na wag sugurin ang dalawa. Wala naman sila napapala sa atin. Kaya wag na lang natin silang bigyan ng pansin. Inayos ko ang sarili. Ang bait mo, buti na lang. Tumawa pa siya at niyakap ako. Paglabas namin, naglakad-lakad muna kami dito sa dalampasigan. Palubog na ang araw. Sa nakatingin ako sa palubog na araw, may pakiramdam ako. Malakas ang koneksyon ko. Ang saya ko. Inaya kong pumasok na Irene sa hotel. Makiki-CR lang daw, dahil ihing-ihi na rin siya. Ako nang nahihiya sa kasama ko eh. Please ma'am, hindi ko na kaya eh. Pamilit niya pa sa babae. Sasamahan kita ma'am, sabi ng magandang babae. Silenyasan niya akong wag nang umalis ng pwesto ko. Halos takpan ko ng mukha ko sa sobrang hiya. Dito pa talaga naisipan ng babaeng yun umihi. Nakarinig ako ng mga nag-uusap sa likod ko. Paglingon ko'y parang tumigil ang mundo ko na isang gwapong lalaki ang nakaagaw ng pansin ko. Do you have any room? Sabi niya sa isang staff na nakausap. Tumalikod ako. Hindi ko kayang tumingin sa kanya. Ouch! Napahawak ako sa ulo ko nang biglang sumakit. Okay ka lang? Tanong ni Irene nang bumalik siya. Tumango ako. Hawak niya ang bewang ko para lalayan ako maglakad. Ilang minuto lang nakalipas na wala na rin agad, kaya bumitaw na ako. Umuwi na lang kami ng bahay. Napangiti ako na maisip ko ang lalaki kanina. Pahinga ka muna anak, tsaka ka na lang magbenta. Hindi pa ako pagod, Lola. Hinalikan ko muna si Lola at saka lumabas ng bahay. Nagtatrabaho na rin ako sa gabi. Di na rin kasi sapat ang kinikita ko sa isda. Isa akong waitress dito sa bar tuwing gabi. Sa table 2 mo ilagay. Nilapag sa harap ko ni Joros ang 2 tequila. Kinuha ko yun at taglakad. Any order, sir? Dahan-dahan ko nilagay sa table ang 2 hawak ko. Later. Umalis na ako nang wala akong matanggap na order. Pupunta sana ako kay Joros na may biglang kumablot sa akin. Shaira! Isang malamig na boses ang narinig ko. Bago pa ako makapagsalita, nadala niya na ako sa kwarto ng VIP room. Inayos kong damit kong nakasot. Hindi itong unang beses na may humablot sa akin at dalhin sa kwarto. Shaira, buhay ka! Miss na kita. Nagulat ako nang bigla niya ako yakapin na mahigpit. Di ko magawang ikilos ang katawan ko. Wife, hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Siniksik niya ang sarili sa katawan ko. Ramdam kong paranabik ng yakap niya. Amoy alak siya. Napansin kong di pa naman siya gaanong kalasing. Bumitaw ako ng yakap. Nagtaka siya sa inasta ko. Naintindihan ko po kayo sir kung may namimiss po kayong tao. Pero hindi po ako yun sir. Talia po ang pangalan ko. Pagpapakilala ko. Pabalyang kumunot ang noon niya at ayaw maniwala sa sinabi ko. It's you, Shaira. Ikaw ang asawa ko. Alam ko yun. Umiling ulit ako. Nakadepende na po yun sa inyo, sir. Pero hindi ko po talaga akong asawa ninyo. Aalis na sana ako nang hawakan niya ang pulsuhan ko at pilit ibinalik sa pwesto ko. Nakaramdam ako na sobrang inis ko sa kanya. Alam kong gwapo siya, pero baliw naman. Nawala man ang alaala ko, hindi pa rin ako maniniwala kahit kanino hanggat walang problema. I have to protect myself. Baka may dilim akong nakaraan o may mga taong gustong pumatay sa akin. Sir, napatigil ako sa pagsasalita na bigla niyang sakupin ang labi ko. Napakurap-kurap ako sa sobrang gulat ko. Pumikit siya at dinama ang halik. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, hindi ko siya nagawang itulak kaagad. Bastos ka! Tinulak ko siya at malakas sa sinampal sa pisngi. Halos manginig na ang kamay ko. Sa sobrang inis ko, umigting ang panga niya at nilingon ako. Hawak niya ang pisngi. He smirked. Sadyang nanguli na lamang talaga ako. Sarkasiko siyang tumawa. You are not Shaira. Sorry for misunderstanding, miss. His voice got broke. Tinalikuran niya ako at lumabas na ng kwarto. Sinundan ko lang siya ng tingin. Napahawak ako sa labi ko. Hindi ko maintindihan pero ang lambot ng labi niya. Lumabas na ako ng kwarto. Nilibot ko ang paningin ko pero hindi ko na mahanap pa ang lalaki. Bago lang tayo yata yun dito dahil nakita ko lang siya kanina. Saan ka galing, Talia? Kanina ka pa namin hinahanap. Tanong ni Joros pagkarating ko. May iniasikaso lang ako, sagot ko. Kumuha ulit ako ng ibang alak
at inilagay sa tray na hawak ko. Maayos naman ang uniform namin kasi hindi revealing. Gaya lang ng uniform na normal. Nilapag ko ulit sa table to ang alak. Nakailang bote na sila pero hindi pa rin tinatamaan. Kaya pa, sir? Napansin ko kasi halos pumungay na ang mga mata ng isa pero siya parang wala pa rin nangyayari. Yeah, Edwin, drink again. Nagsali ng alak sa basong kaibigan niya at inabot iyon sa kanya. Walang pag-aalinlangan niya akong tinungga. Iniwan ko na silang dalawa. May dumating na rin na babae para sunduin siya. Nakipag-usap ulit ako kay Joros. Malapit nang matapos ang shift natin. Ihahatid kita pa uwi. Presenta ng binata. Sige, para may kasama akong umuwi. Hindi naman ganoon kalapit ang bahay namin. Sa bahay na tinitirahan ni Joros, nakipagpalit ako ng pwesto. 6 kami nagtatrabaho pero si Joros lang talaga ang nakipag-usap sa akin. Siya rin na nagaya sa akin na pumasok na dito. Kaya malaki ang utang loob ko sa kanya. Bakit di ka sumali sa mga nagsasayaw sa stage? Total doon ka naman nababagay. Sabi sa akin ni Rose. Lumingon ako sa babaeng nasa stage. Hindi naman sa sobrang hubad na ng suot niya. Bakit hindi ikaw kung gusto mo? Ipinagpatuloy ko naman ang ginagawa ko. Ayoko talaga na makipag-away pero inuunahan nila ako. Halos umusok na ang ilong ni Rose sa sobrang inis. Hindi ko na lang siya pinansin. Inis niya akong tinalikuran. Nilapag ko ang isang bote ng alak sa harap ng isang lalaki. Pag-angat ng tingin ko, Sir, dahan-dahan naman. Nakita ko ulit ang lalaking pinagkamaran akong asawa niya. Uminit ang pisgaw na malala kong halik niya sa labi ko. Imbes ng gamitin ng baso, kusa niya lang tinungga ang bote ng alak. Halos nakalahati niya na lang bitawan ng alak. Pinunasan niya ang gilid ng labi gamit ang sinturon ng kamay niya. Are you worried? He smirked. Opo naman, sir. Baka kasi may mangyari sa inyong masama kung magdadrive kayo pa uwi. Nakailang rinig na ako, pero hindi ko narinig. Ano, sir? Masyado kasing mahina. Tinawanan niya ako. Ngumiti ako. Gwapo naman palang pakinggan ang tawa niya. Siguro iniwan siya ng asawa niya kaya hinahanap niya to. Sana talaga mahanap na niya. Do you want to hear a story about my wife? Sabi niya sa lasing na boses. Tumungga ulit siya ng alak. Tumingala siya na para bang iniisip ang asawa niya. Kumurot ang noo ko, tiningnan niya ako sa mga mata. Halos matunaw ako sa paraan ng titig niya. My wife is so beautiful. Her perfect lips, eyes, nose, cheeks, eyebrows. He describing her wife. Ang pinagtataka ko sa akin siya nakatingin. Lahat nasa kanya na pero gago ko. Sabay tawa niya. Isang buti ng luhang kumawala sa mga mata niya. Ginago ko siya. She passed away 5 years ago. And now nandito ako sa harap ng isang babaeng kamukhang kamukha ng asawa ko. Sumisikip ang dibdib ko. Ang makita siyang umiiyak, mas lalo ko naawa. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit inaakala niyang ako ang asawa niya. Kamukha ko ang asawa niya. Namatay siya dahil sa cancer. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, nakagawa sana ako ng paraan. Tuluyan na siyang kinain ng antok. Hala! Napatakip ako ng labi. Nakatulog, anong gagawin ko? Ano nangyari? Tanong ni Joros pagbalik niya. Nasobrahan sa kalasingan, anong gagawin ko? Sagot ko. Halos mataranta na ako. Bakit? Wala palang kasamang lalaking to. Relax, Talia. May mga kwarto rito. Inawakan niyang kamay ko para pakalmahin ako. Mayaman naman siya kaya mababayaran niya rin. Nilingon niya si Sir na mahimbing na natutulog. Sa tingin mo, Joros, nakauwi na yung lalaki? Tanong ko sa bagong dating na si Joros. Nilapag niya ang dalang isda. Lumuntong hiling naman siya at tumingin sa akin. Malamang, Talia. Hindi yung titira sa bar buong araw. Ramdam ko ang inis sa boses niya kaya hindi na ako nagtanong pa uli. Hindi nagpaalam na umalis sa akin si Joros. Kagabi ko pa talaga napapansin iniiwasan niya ako. Wala naman akong matanda ang ginawa ko sa kanya. Irene, may barya ka dyan? Tanong ko kay Irene. Meron, akin yan 20 mo. Nilahad ko sa harap niya ang pera. Lutang kong kinuha ang barya kahit nahulog kong lahat. Hala, sorry. Yumuko at pinulot ang pera. Tinulungan din ako ni Irene. Talia, may sakit ka ba? Kanina ka pa kasi wala sa sarili eh. Nilagay niya sa noo ko ang kamay niya. Di ka naman mainit.
Hindi kasi mawala sa isip ko yung lalaki kagabi. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Pero dapat di ako magtiwala kahit kanino sabi ni Lola. Baka ikapahama ko pa. Nagkwento ko kay Erin tungkol sa lalaki sinasabi na asawa ko siya at ako raw sa Shaira. Paano kung nagsasabi siya ng totoo, Talia? Anong gagawin mo? Nag-aalala niya akong tiningnan. Nagkibit balikat lang ako. Sabay kaming umupo. Hindi ko alam, Irene. Sa panahon ngayon, mahirap din magtiwala eh. Mag-ingat ka sa mga katulad nila, Talia. Baka ikapahamak mo pa, lalo't wala ka pa namang naaalala. Maaga akong umuwi ng bahay. Bala ko ipagluto ngayon si Lola na makakain. Pagbukas ko ng pintuan ng bahay narinig ko ang boses ni Lolong may kausap. May asawa ka na ba, iho? Tanong ni Lolo kahit nahihirapan na sa pagsasalita. Hindi ko na makita ang mukha ng lalaki dahil nakatilikod na siya. Malaki ang balikat niya. Kulay itim ang suot niyang t-shirt. Meron na, Lolo. He chuckled. Inalis ko ang sapatos ko at nagsuot ang tsinelas. Sino naman kayang bisita ni Lolo? Sayang, may apo pa naman ako. Dismayang nagsalita si Lolo. Nagpaagaw ng pansin ko. Ngumiti ako nang lingunin ako ni Lolo. Nagsimula na ako maglakad papalapit sa harapan nila. Nandito na palang apo ko. Inilahad ni Lolo ang kamay niya. Hinawakan ko at nagmana na rin. May asawa ng... Hindi ko natapos ang sasabihin ko na makita kong pamilyar na mukha. Sir? Gulat kong sabi. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Umiwas ako ng tingin na magtamang tingin naming dalawa. Ramdam ko ang titig niya sa akin. Papasok na ako sa loob. Lolo, paalam ko. Di ko nahintay ang sasabihin niya. Kusa na lang ako naglakad papasok ng kwarto ko. Sinarado ko ang pintuan at napahawak sa dibdib ko. Ang bilis-bilis ang tibok ng puso ko. Ano nangyari? Inosente kong tanong. Pakiramdam ko pamilyar sa akin ang ganitong pakiramdam. Naligo muna ako bago nagpalit ng damit. Ilang oras na lumipas, baka umalis na rin yon. Lumabas ulit ako. Di pa man ako nagkakamaling hakbang na may magsalita na sa likuran ko. Iniiwasan mo ba ako? Seryoso niyang tanong. Napatalon ako sa sobrang gulat ko. Humakbang siya papalapit sa akin. Wala akong magawa kundi umatras. Anong ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong. He smirked while looking at me. Nothing. Gusto ko lang titigan ng asawa ko. Tumawa ang likod ko sa pader. Isang pulgada na lang ang pagitan ng mukha naming dalawa. Hinaplos niya ang pisik ko gamit ang mainit niyang kamay. Ang hibla ng buhok kong nakaharang sa mukha ko. Nalagay niya sa tenga ko. Shaira, alam kong ikaw yan. Hindi mo ako kayang pagtaguan. Tinulak ko siya kaya tuluyan siyang napalayo. Layas! Tinuro ko ang pinto ng bahay. Inis na ako dahil pinipilit niyang taong hindi ako. Talia, ano nangyayari? Narinig ko pang boses ni Lola. Mabilis kong inayos ang sarili ko. Wala, Lola. Nilampasan kong lalaki, kinuha mga buhat ni Lola. Binigay niya naman sa akin. Ikaw pala yan, iho. Pumasok ako ng kusina, dala ang mga gulay. Hiniyaan ko silang mag-uusap. Kilala nila ang lalaki and his name is Errol. Nagluto lang ako na makakain. Sana lang paglabas ko, di ko na maabutan ng lalaking yun. Sakto rin nga dahil umalis ng lalaki, sabi sa akin ni Lola. Ang bait talaga ng batang yun, apo. Akalain mo, binuhat niyang lolo mo hanggang dito sa bahay natin. Proud pang sabi ni Lolo. Kahit sino naman pwede maging mabait, Lola. Maraming tutulong kay Lolo, hindi lang siya. Depensa ko. After namin kumain, naghanda na rin ako para sa trabaho ko. Polo lang talaga ang damit namin at pantalon. Naglakad lang ako mag-isa sa dalampasigan. Malapit kasi sa dagat ang bar kaya maraming dumarayo. Napukaw ng tingin ko ang lalaki nakatayo sa gilid ng dagat. May hawak siyang bote ng alak. Pinagbastan ko lamang siya. Malalim ang titig niya sa dagat. Nakaramdam ako ng biglang pagsakit ng ulo ko. Hindi normal na sakit gaya ng naranasan ko. Napaluhod ako sa sobrang sakit. Hawak ko ang ulo ko. Hindi ko mapigilang sumigaw. Naramdaman ko na isang kamay ang humawak sa akin. Shit, Shaira, are you alright? Nanginginig niya akong hinawakan. Ang sakit. Tumulo ang luha ko sa sobrang sakit. Hindi ko makontrol ang sarili kong magpumiglas. Shaira, try to calm down. Binuhat niya ako at nalayo sa dagat. Isang malabong alaala ang biglang nag-flash sa akin. Isang babaeng sinaktan pero hindi ko makita kung sino. Bitawan mo ko. Mahina akong bulong. Pakiramdam ko na wala na ako ng lakas. Dahan-dahan niya akong pinatayo. Bahagya akong lumayo.
Nagulat siya sa ginawa ko. Shaira? Sinubukan niya akong lapitan pero umatras ako, sabay iling. Huwag kang lalapit. Pagpigil ko sa kanya. Pinunasan kong luha kong tumulo. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Talia ang pangalan ko, hindi Shaira. Hindi ko man makita kung sinong babaeng nasa alaala ko, sigurado ko. Iyon. At ang lalaking may alam siya sa buhay ko. Shaira, makinig. Pinutol ko siya. Isang Shaira pa. Kinuha kong malit na kutsilyo sa likuran ko. Palagi ako may dala nito para protekta kapag may nambabasta sa akin. Nagulat siya na makitang hawak kong malit na kutsilyo. Layuan mo ko dahil kung hindi, walang pag-aanilangan ko isasaksa sa yung bagay na hawak ko. Humakbang ako paatras. Nanginginig ang kamay kong binitawan ng kutsilyo, sabay takbo ko. Tama na, Talia. Mas lalong sasamang kalagayan mo kung maglalasing ka lang. Inagaw sa akin ni Joros ang alak. Pilit ko inaabot pero nilalayo niya sa akin. Konti pa lang naman ang naiinom ko eh. Joros, akin na. Sigaw ko. Nagulat siya sa biglaan kong pagsigaw. Pati ako nagulat sa ginawa ko. Unang beses kong nasigawan siya. Hahayaan kitang uminom pero huli na to, Talia. Nilapag niya sa harap ko ang alak. Tinungga ko yun. Pakiramdam ko sanay na sanay akong uminom kaya hindi ko nalalasahan ng pait. Tinungga ko yun. Pakiramdam ko sanay na sanay akong uminom kaya hindi ko nalalasahan ng pait. Nasa isang table kaming dalawa ni Joros. Ako lang talagang umiinom. Gulong-gulo na ang utak ko. I want my memories back. Para akong tangang pinipilit ang sarili na alalahanin ng lahat. Joros, naalala mo ba yung lalaking nakatulog sa bar? Humalokip-kip ako. Kumunot ang noon niya. Inalala ang tinutukoy ko. Bakit mo natanong? Tinignan niya ako ng pagtataka. Mapakla naman akong natawa. Kanina, I remember some part of his face. Kaya naman pala unang kita ko palang sa kanya, pamilyar na sa akin. Uminom ulit ako. Naramdaman ko na tumatalab na sa katawan ko ang alak. Nagiinit ang buong balat ko. Asawa ko siya, sagot ko. Napatayo si Joros, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi pa naman ako sigurado sa sinasabi ng lalaking yon, pero may nakita ako sa wallet na picture ko. A wedding picture, kasama ng lalaking iyon. Lumapit sa tabi ko si Joros. Sigurado ka ba? I am not, sagot ko naman. Huwag kang maniwala agad sa mga sinasabi nila, Talia. Paano kung edited lang yon? May point si Joros. Sa panahon ngayon, kaya mo nang gumamit ng katawan ng iba at ipalit ang mukha mo. Joros, ang init. Huhubarin ko na sana ang damit ko nang pinigilan ako ni Joros. Talia, wag kang maghuhubad dito. Hawak niyang kamay kong pilit kong inaagaw. Ang init-init ng pakiramdam ko. Ramdam ko rin ang pagpapawis ng balat ko. Hindi ko pa nakakalahati ang huling bote. Pumikit ako na maramdaman ko na naghahalo na ang paningin ko. Tamang naririnig ko lang ingay ng music at naghahalo-halong boses ng mga tao. Pagmulat ko nakaramdam ako ng pagkahilo. Tumayo ako. Muntik na ako matalisod, buti na lang hawak ako ni Joros. Umuwi na tayo. Nalagay ni Joros ang braso ko sa balikat niya. Hawak niya ang bewang ko. Hindi ko maintindihan pero naglalakbay ang kamay ni Joros sa balat ko. Joros? Mainit akong bumulong. Parang may nag-uudyok sa akin maghubad. Talia, huwag kang malikot. Saway sa akin ni Joros. Paglabas namin, hindi ko masyado makita ang daan sa sobrang dilim ng paningin ko. Bumitaw na ako kay Joros at itinulak ko siya. Natawa ako ng mapatda sa buhangin. Ang init-init kasi. Walang pag-aalilangan kung hinubad ang suot kong damit. May bra naman akong suot. Talia? Pagbigyan niya sa akin, nang huhubarin ko ang suot kong bra. Pinasuot niya ulit sa akin ang damit ko. Napanguso ko sa ginawa niya. Pinaypayan ko ang sarili. Tang-ina nila. Mura ni Joros. Pinaharap ko si Joros. Pilit kong inaaninag ang mukha niya. Nanlaki ang mata niya nang kurutin ko ang dalawang pisngi niya. Ang cute! Inawakan niyang kamay ko. Ilang segundo ang tingin ko kay Joros. Hindi ko na malayan na sariling unti-unti lang nilalapit ang mukha ko. Pirikit ko ang mata ko. Hinihintay magdikit ang labi naming dalawa. Nagtataka ako na ilang oras na ako nakapikit. Wala pa rin akong nararamdaman. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Kahit antok na ako. Joros, bakit ka nandyan?
Halos pigilan ko ang tawa na makita ko nakahilata si Joros sa buhangin at tulog. Lumapit ako at pinagsasampal ang mukha sa pisngi niya para gumising siya. Joros, gising! Ilalapit ko sana ang tenga ko para marinig kung buhay pa siya. Pero hindi ko nagawa na may humablot sa akin at pinatayo ako. What the heck, Shaira? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yan? Sigaw niya. Tinuro niya si Joros na mahimbing na natutulog. Malungkot ang mukha ko. Humikab ako at sa sobrang antok na nararamdaman ko. Tinungga ko ang dibdib ng lalaki. Ang tigas kaya inulit-ulit ko pa. Bato ba ang dibdib mo? Takang tanong ko. Tiningala ko siya. Umatras ako na makita ko ang mukha niya. Napatakip ako sa labi ko. Tao ka ba? Ang gwapo, hindi makapaniwalang sabi ko. Shaira, ihahatid na kita pa uwi. Hinawakan niya ang kamay ko, pero inilayo ko. Bumantong hininga siya. Papakasalan mo ko. Nilahad ko ang palad ko para hintayin ang singsing sa kamay ko. Nanlaki ang mata ko nang bigla niya ako yakapin na mahigpit. Di ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Naramdaman ko na lang basa ng balikat ko. Asawa mo ako, Shaira? Seryoso niya akong tinignan. Di ako makapagsalita at tinayaan na lang siyang yakapin ako. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko. Sumama ako sa lalaking kausap ko. Ngayon, iniwan namin natutulog ng mahimbing si Joros sa buhangin. Ang gwapo kasi. Sabi niya pa, asawa ko raw siya. They put flibanserin on our drink, Shaira. Napairap naman ako. Nasa isang itim kaming sasakyan. Dalawa lamang kami. Hinubad ko ang damit ko. Shaira? Gulat na tawag niya pa sa akin. Lumantad sa harapan niyang mayaman kong dibdib. Hindi ko namalay na sanay na palang bra ko. Umupo ako sa kandungan niya. Halos mag-init ang dibdib ko na mababa ang tingin ko sa mapula niyang labi. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang bigla na lamang maramdaman ang mainit niyang labi sa labi ko. Napaungol ako. Nang hawakan niyang dibdib ko, halos mapahigtad ako sa sobrang init ng nararamdaman ko. Bumaba ang halik niya sa pisngi ko, papunta sa leg ko. Shit, Shaira! Inilayo niya ako. Kumunot ang noo ko sa ginawa niya. Binuhat niya ako at pinulot ang nahulog kong bra. Pinasuot niya yun sa akin at ang damit ko. Kung nasa katinoan ka lang lamang, malamang bugbog sarado mo na nga ako. Bulong pa niya. Ngumiti ako at kahit nabitin ako sa nangyayari. Lola! Malakas pa ang sigaw ko. Napahawak ako sa ulo ko dahil sa sobrang sakit. Parang pinira-pira-piraso. Ano bang nainom mo kagabi at ganito na lamang ang epekto mo sa akin? Kahit pilitin kong makawala pa rin, wala pa rin pumapasok sa utak ko. Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko, agad nang pumasok si Lola. Lumapit si Lola sa akin, sinuri ang buo kong katawan. Nakatanggap ako ng isang batok sa noo, kaya't napanguso ako. Leche kang bata ka? Maglalasing-lasing ka pa? Mandadamay ka pa? Binatukan niya ulit ang ulo ko. Lola naman, maiiyak ko nang sabi. Ang sakit ng ulo ko, dinagdagan niya pa akong batukan. Bumangon ka dyan at pag-iinitan kita ng maiinom mo. Inalas niya ang kumot na nakabalot sa katawan ko. Tinalikuran niya ako at naglakad na papalabas ng kwarto. Si Joros ang huli kong tanda na nakasama ko kagabi, pero grabe epekto ng alak sa akin. Hawak-hawak ko pa rin ang ulo ko. Umupo ako sa upuan. Ilang minuto ako nakatulala hanggang sa marinig ko na ang pagkulo ng mainit na tubig. Nagsalin na ako. Si Lola ng kape para sa akin. May mainit na sabaw din siyang pinapainom sa akin. Buti na lang, inihatid ka ni Iho anak. Ang bait talaga ng batang iyon. Narinig kong boses ni Lolo. Sinundan ko ng tingin si Lolo hanggang sa makaupo na rin siya sa tabi ko. Kumunot ang noo ko. Sinong Iho, Lolo? Humigop ako ng sabaw. Si Errol. Naibog akong iniinom kong sabaw. Bahagyang uminit ang pisngi ko. Paano nangyari yon? Hindi ko nga nakitang lalaking yun kagabi. Paano, Lolo? Tanong ko. Umiwas ako ng tingin. Imbes na si Lolo ang sumagot, si Lola pa. Nagwawala ka kagabi. Halos magubad ka na. Ano? Mas lalo pang uminit ang pisngi ko.
Nakaramdam ulit ako ng panibagong bato kay Lola. Sinamaan niya ako ng tingin. Patapusin mo muna akong bata ka. Tumango ako. Baka makatanggap ulit ako ng batok. Mas lalong matatagal ang hangover ko kapag patuloy ang batok sa ulo ko. Nakakahiya ang ginawa mo kagabi, Talia. Nagubad ka na sa harap ni Errol. Ang mas malala pa, pinaghalikan mo siya kahit saang banda ng mukha niya. Buti nilang mabait din ang batang yon dahil pinipigilan ka sa ginagawa mo. Inalis mo pa rin ng Lola, tama na. Pagpigil ko sa sunod niyang sasabihin. Hindi ko na kayang marinig pa kung may babanggitin siya sa akin. Sapat na sa akin ang narinig mula sa kanya. Ang pagkakatanda ko, si Joros ang kasama mo kagabi. Mabilis kong ininom ang pampainit na ginawa ni Lola para sa akin. Iniwasan ko ang usapan namin ngayon. Wala kaming panindang isda ngayon, kaya bumisita sa akin si Irene para maligo kaming dalawa sa dagat. Nagsuot ako ng tupi sa loob ng damit ko. Tag-araw ngayon kaya magandang maligo sa dagat. Paglabas ko naabutan ko si Irene sa bahay. Tumayo siya na makita ko. Tara na, Talia. Sinabit niya ang kamay sa braso ko. Mauna na kami, Lola. Nagbano na ako kay Lola at Lolo ko. Hindi nakalampas sa mapang-asar na tingin sa akin ni Lola. Naparunok ako. Pilit pa rin pinapaalala ang nangyari kagabi. Paglabas namin ni Irene, inalis niya ang kamay na nakasabit sa braso ko. Bahagyang tumaas ang kilay niya, tumigil sa paglalakad at tinarap ako. Anong problema mo? Tanong kong nagtataka. Wala, tara na. Ramdam ko ba sasabihin siya pero hindi niya itinuloy. Sana lang di nagkwento sa kanya si Lola. May pagkamadaldal din kasi si Lola eh. Malapit lang talagang dagat dito sa amin, kaya 10 minuto lang nilakad namin. Nilagay ni Irene ang dala niyang basket. In case na magutom kami, nagdala na rin kami ng mga pagkain. Nilapag ko na sa manipis na tela ang mga kailangan naming sunblock. Konti lang din naman ang tao rito. Mamaya pa siguro dahil mas sinabangan pa nilang sunset. Inalis ni Irene ang suot. Nakatupis din siya. Tumalikod siya sa tabi ko kaya pinalagyan ko rin ng sunblock ang likod niya. Nang matapos ko, sunod ko namang hinabad ang damit ko. Uminit ang pisngi ko dahil hindi ako sanay magsuot. Pero si Irene ang kasama ko ngayon. Hindi siya papayag na magsuot lang ako ng makahabang damit dito. Talikod ka na, utos niya. Tumalikod ako at umupo. Pinalagyan niya ng sunblock ang likod ko dahil hindi ko abot. Ako rin naman naglagay sa katawan niya kung sang parte ang abot ko. Irene, maligo na tayo. Tumakbo kaming dalawa sa dagat. Halos magpatangay kami sa sobrang lakas ng alon. Naghahabulan at taboyan kaming dalawa. Nag-enjoy kami sa ginagawa naming dalawa. Ang lakas naman, Talia. Reklamo na. Nasaboy yata ang pagtaboy ko sa kanya. Kaya nalunok niya. Pareho kaming natawa. Lumusob ako sa ilalim ng dagat. Di talaga ako marunong lumangoy pero tinuruan ako ni Irene. Kumurot ang noo ko na may makita akong lumalangoy sa dagat. Hindi ko pa maaninag ang mukha pero nang unti-unti na siyang lumalapit, saka ko palang na-realize kung sino siya, kaya umahon ako. Anong ginagawa mo dito? Inis kong tanong. Kahit dito pa naman sinusundan ako ng lalaking yan? Ginulo niya ang buhok na basang-basa. Naka-short lang siya at walang suot na pang itaas. Nilingon ko si Irene. Nasa blanket na siyang nakaupo kaya pinalik ko ulit ang tingin ko. Kumurot ang noo ko nang bababa ang tingin niya sa dibdib ko. Uminit ang pisngi ko. Bastos ka? Tinulak ko siya. He just smirked at baliwala lamang ang ginawa ko sa kanya. Nakita ko na lahat, Talia. Kaya hindi mo na matatago pang lahat. Ngumisi siya. Napakayom ako ng kamao ko. Naalala ko naman na sinabi sa akin ni Lola. Paano ko hinalikan ng lalaking yan? You kissed me last night. Lumapit siya papalapit sa akin kaya't napatras ako. Kitang-kita kong hubog ng katawan niya. May tattoo pa siya sa dibdib. Hindi ko maintindihan dahil nakasulat sa ibang lengguwahe. Hindi ko ginawa yon. Utal kong sabi. Patuloy lang siya sa paglapit sa akin kaya atras ako ng atras. Hanggang balikat ko lang ang lalim ng tubig. Talia, stop. Pigil niya sa akin. Pagtingin ko sa likod, nagulat ako na makita kong hampas sa malaking alon na tatama sa aming dalawa. Bago pa man tuluyang tumama ang alon, meron ang nakahawak sa bewang ko at sabay kaming lumubog. Naibag ako na lang lahat ng nainom kong tubig dagat. Halos mawalan na ako ng lakas. Are you alright? Alalang tanong pa ni Errol sa akin. Imbes na sagutin, tinulak ko pa siya.
It's your fault, inis kong sabi. Lumapit sa tabi ko si Irene. Hinagod ang likod ko. Binalot niya ang katawan ko ng malaking tuwalya. Mag-ingat ka kasi sa susunod, Talia. Bakit bigla na lang kasing lumakas ang alon? Mabuti naman ang panahon. Tiningala niya pa ang langit. Maliwanag naman ang panahon. Sadyang nakakagulat lang dahil sa paglakas ng alon. Sino siya? Bulong na Irene sa akin. Tiningnan niya si Errol. Nagkibit balikat lang ako tumayo. Wala rin akong alam sa lalaking yan bukod sa pangalan niya. Inayos ko ang tuwalya na nakabalot sa katawan ko. Irene? Mahina akong bulong nang biglang sumakit ang ulo ko. Muntik pa ako matumba nang biglang may humawak sa bewang ko. Hawak ko ang ulo ko sa sobrang sakit. Napaluhod na ako. Shaira, are you alright? Halata sa boses niya ang pag-aalala. Ang sakit! Sigaw ko. Nagahalo-halo nakikita kong tao, kaya mas lalo pa nadadagdagan ang sakit ng ulo ko. Halos hindi ko na namalayan ang sakit, kaya tuloy nang kinain ng dilim ang paningin ko. Daan-daan kong iminulat ang mga mata ko. Isang puting kisame ang lumantad sa harapan ko. Nilibot ko ang aking paningin. Tumigil ang tingin ko kay Lola na natutulog sa maliit na sofa. Umupo ako at inalis ang kumot sa katawan ko. Pababa na sana ako nang bumukas ang pintuan. Kumunot ang noo ko na makita si Sir Errol. Papalapit na siya sa akin. Ano nangyayari? Takang tanong ko. Di siya kagad nagsalita. Lumapit siya at sinuri ang buong katawan ko, kaya tinakpan ko. Napangisi siya sa ginawa ko. Ang bastos talaga ng lalaking to kahit kailan. I'm just checking you. Hawak niyang kamay ko at inalis sa nilapatan kong dibdib. May suot naman akong damit, pero pakiramdam ko nakikita niyang panloob ko. Namatay ka kahapon. May bumalik na bang alaala mo? Doctor said na babalik din ang alaala mo. Umiling ako. I only remember some part of face pero masyadong malabo para matandaan ko. Apo, gising ka na pala. Lumingon si Lola at bumangon. Nilapitan niya ako. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Inaplos niya ang pisngi ko. Inalis niya rin kaagad. Ngumiti ako at tinaplos ang kamay niya. Mabuti naman ang pakiramdam ko, Lola. Umuwi na tayo at nababagot na ako dito. Napanguso ako. You need to stay here, Shaira. I mean, Talia. Para saan? Gastos lang kung magtatagal pa ako dito. Mabuti na ang pakiramdam ko, Sir Errol. Ako magbabayad ng hospital bills. Sinamaan ko siya ng tingin. Ang epa na lalaking to. Sabi na babagot na ako, pinipilit pa. Ano namang gagawin kung magtatagal ako dito? Kahit 1 taon ako dito, hindi babalik ang alaala ko. Sabi ng doktor, Apo, mas mabuti na dito ka muna. Mas mapapadali ang... Pinutol ko si Lola. Hindi po ako desperadang bumalik ang alaala ko, Lola. Tinigil kong susunod pang sasabihin. Napansin kong biglang tumahimik si Errol. Mukha siya nasaktan dahil sa sinabi ko. Kahit sinabi niya na asawa ko siya, nahirapan pa ako magtiwala. Nakita ko yung picture, pero baka tama sa Joros, na-edit lamang iyon. Paano kung masama siyang tao at nagpapanggap lang mabuti para kunin ko? Gawin mo ang gusto mong gawin, Talia. Biglang nagalit ang boses niya. Tinilikuran niya kami at lumabas ng kwarto. Hinaplos ni Lola ang kamay ko. Tama naman si Iho, Apo. Pero kung gusto mo talagang umuwi, pagbibigyan ka namin. Sa huli ako pa rin naman ang nasunod. Umuwi kami ng bahay. Hindi ko na nakita pang bumalik ang lalaking yon. Hindi siya nagpakita. Baka galit pa rin siya sa inasta ko. Mabuti na rin yon dahil bastos siya. Napahiga na lang ako na 1 araw. Tapos ay bumalik na rin dito sa pagtitinda ng isda. Joros, ano nangyari sa labi mo? Ano lang tanong ko na makitang may malaking pasa ang gilid ng labi niya. Hahawakan ko sanang iniliyo niya sa akin. Wala to. Inayos niya ang basket na pinaligan ng isda. Pinagdugtong-dugtong niya ito. Joros, may problema ka ba sa akin? Papansin ko kasi nilalayuan niya ako. Nung huling kita naman namin, okay lamang kami. May ginawa ba ako sa kanya nung lasing ako? Hinarap niya ako sabay ngiti. Wala kang ginawa. Alis muna ako. Marami pa akong trabaho. Tinapik niya ang balikat ko bago ako talilikuran. Hindi pa rin mawala ang sama ng kutob ko. Hindi ko inalis ang tingin ko hanggang sa tuloy na siyang mawala sa paningin ko. Baka na-realize na din Joros. Narinig ko pang bulong ni Jolina. Kaya nga, baka nalaman rin na totoong nasa loob ng babaeng yan. Rose, I bit my lower lip.
Wala ako sa mood na para sagutin sila kaya hinayaan ko na lamang sila. Marami pa silang pinag-uusapan pero hindi ko na pinakinggan. Wala si Irene dahil dumalaw sa nanay niyang nasa Manila. Walang makausap si Joros lang pero nilalayuan naman ako. Psst, Talia, balita ko nakabingwit ka raw ng lalaking mayaman noong nakaraan. Kamusta? Pumunta pa sa harapan ko sa Jolina. She smirked. Pinag-iintrigahan talaga ako ng babaeng to. Binaba kong hawak kong isda. Tinaasan ko siya ng kilay. Imbes na magbenta, inaatupag ang pagiging tsismosa. Mabuti naman, sagot ko. Nagbilang ako ng pera sa mga naipon ko ngayon. May babayaran pa akong kuryente. Sigurado na matanda iyon, no? Balita ko kasi mahilig ka sa matanda doon. Pinipigilan niyang matawa. Mumuntong hininga ako. Pinasok ko ang pera sa bag. Mahigpit ang pagkakatali ko sa bewang ko para hindi ito mawala sa akin. Mahilig talaga ako sa matandang mayaman noon. Halos malaki ang mata niya sa sinabi ko at hindi makapaniwala. Kaya imbes sa atupagin ang buhay ko, maghanap ka na matandang mayaman para guminhawa ka naman at titigil ang pakikialam sa buhay ko. Ines kong sabi. Sinaman niya ako ng tingin. Hinawakan niyang kamay ko at kinaladkad palabas ng sweldo ko. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Bitahon mo nga ako. Pilit kong inaalis ang kamay niya. Malandi ka rin. Binitawan niyang kamay ko kasabay ng pagtulak sa akin. Tumama ang likod ko sa matigas na bagay. Did she hurt you? Isang boses ang nangibabaw sa likod ko. Paglingon ko nagulat ako na makita ko si Sir Errol. Hawak niya ang bewang ko. Sir? Nahotal pang sabi ni Jolina. Ano nga kaya ang nangyari kay Shaira? Bakit ito nawala ng alaala? Paano kaya siya napunta sa mga taong umampon sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.